Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino ka pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang tula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, kinontra ni Niga ang pagdidirbi ng asawa. Kinaumagahan, napansin ng kanyang ama na malungkot ang anak. Gusto ng mag-asawa na patigilin na siya sa kanyang pagsasabong. Nalaman ni Niga na umuwi ang kanyang asawa para mananghalian sa bahay nila. At si Pipita ang nakaharap sa hapagkainan. Araw ng gabi, umaasa ang asawa ni Niga na mananalo sa gira at mag-uwi limpa sa labi. At ngayon, narito ang karugtong ng isang kasaysayan na ating pinamagatang sa bungito na amo dito sa Tula. Super Pita. Ang tagal mo namang magbukas ng gate. Sinisigawan mo ba ako? Ha? Andyan na si Ma'am. Galit na papalapit. Ikaw ba ang sinisigawan ko? Hindi naman ah. Ikaw kasi, Pipita, ang tagal mo. Naaway tuloy ako ni Nega ang dahil sa'yo. Muntik na nga akong madapa dahil nagmamadali akong magbukas ng gate, sir. Bakit nga ba ang tagal mo, ha? Huwag mong pagalitan si Pipita. Tayong dapat yun niyang bata. Hindi ko makaibalo siya. Isang manok ko ang nanalo. 3 ang namatay. Kasalanan ko ba? Sinisisi mo ako? Mula ngayon, huwag ka nang makipagsabong. Pwede ba, Nega? Hindi yan ang salubong mo sa akin. Mainit ang ulo ko. Inaasahan ko na akong magiging kampiyon. Sayang. Sayang yung premyo. Umaasa ka? Pero, nilipad na ng manok mo. Magkano ang natalo sa'yo, ha? Tinatanong kita, magkano? Talagang hindi ka titigil sa pagbubunganga mo? Diyan ka na nga. At anong gusto mong mangyari? Tatahimik lang ako? Oh, ang kotse mo, huwag mo nang ipasok. Isang lamon na ito para may panabong ka. Oh, ikaw naman, Pipita. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan, ha? Ma'am, ipapasok ko na sana yung kotse ni Sir, pero kinuha naman niya yung susi.
tao yan. Hayaan mo lang dyan. At baka, tama ang hinala ko na isasanla niya ang kotse kapag wala na siyang maipusta sa sabungan. Kakalungkot. Malaking halaga ang natalo sa akin sa galyera. Mahigit kalahating milyon. Pati yung mga nabili kong mahal na manok, natalo din. Bakit dito ka humiga? Sa kwarto namin ng mami mo. Ay, nabibingyan ako na nakakarinig ng radyo, Daddy. Ah, si Pipita lang naman ang alam kong nakikinig ng drama sa radyo. Sinega ang sinasabi kong radyo, Daddy. Naka-loudspeaker pa. Hindi mo masisisi ang asawa mo. Panahon na siguro para itigil mo ang pagsasabong. Pwede ako, Daddy. Gusto kong matulog. Doon muna kayo sa kwarto ni Pipita. Eto na yung sinasabi ko. Walang yumayaman sa sugal. Talagang walang yumayaman. Palagay ko, Barsyada, hindi matatapos-tapos ang World War III. Ano? World War III? Bakit? Meron ba? Inuulit mo lang ang sinabi ko. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Ang ibig kong sabihin, ang pag-aaway ng mag-asawa. Paano hindi iinit ang ulo ng ating anak? Malaking halaga ang natalo sa kanya. Biruin mo yun. Ha? Kaya pala sa kwarto natin siya natulog. Walang asawa ko dito sa kwarto namin. Saan kayo nagpuntang lalaking yun? Umalis na hindi nagpaalam. Kaya pala iniwan ang kotse sa labas. May palak palang aalis. Pipita! Nandiyan na po, madam! Bilisan mo! Opo, madam! Naku, talagang pinapainit ang ulo ko ng lalaking yun. Baka hindi lang sugal ang kanyang bisyo. Madam, bakit po? Nakita mo bang lumabas ang asawa ko? Hindi po siya lumabas, madam. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto ng mami at daddy ninyo. Ano? Puntahan mo siya doon at palabasin mo. Huwag kang magpapakita hanggat hindi mo siya kasamang lumabas. Kung hindi, pati ikaw, kakalbuhin ko din. Hindi ka magpapakita sa kanya? Anong dahilan? Huwag mong sabihin na magkatabi kayong matulog ng anak ko. Kayo naman, Uncle. Hindi pa oras ng pagtulog. Mahirap mapagalitan. Ayaw buksan ng anak mo ang kwarto natin. Baka tulog pa yun. Sige, Ante. Iyan na lang ang sasabihin ko kay Madam Nega. Sabi mo, hindi ka magpapakita sa kanya hanggat hindi mo kasama ang asawa niya. Gusto mo bang makalbo? Uncle, sabihin ko na lang po na ayaw magising at puyat siya kasi. Talagang puyat yun. 2 gabing hindi natulog. At isa pa, masama ang loob dahil sa pagkatalo niya ng malaking halaga. Yun naman pala eh. Di yan ang sabihin ko kay Madam. Babalik na ako doon. Bahala ka. Kung hindi ka takot, mapagalitan.
naman ang magaling kong asawa, Mami? Matagal namin siyang kinakatok. Sa kwarto namin ng daddy mo. Walang sumasagot. Marahil mahimbing ang kanyang tulog at ayaw maistorbo. Bukas mo na lang siya kausapin. Mas mabuti pa. Naku, ang lalaking yun talaga, oo. Kausapin mo siya ng masinsinan. Hindi ganyan. Hindi pwede, Mami. Habaan mo ang iyong pasensya. Paano kayo magkaintindihan kung init ng ulo ang pinapairal mo? Sige. Maiwan mo na kita dito. Tutulungan ko si Pipita sa kusina. Sabihin niyo kay Pipita, huwag niya akong istorbohin. Ayaw kong kumain. Lalabas na lang ako kapag gutom na ako. Relax ka lang kasi, nega. Paano ako magre-relax? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nailalabas ang sama ng loob ko sa anak niyo. Ano? Sige na, Mami. Iwan niyo na ako dito. Mhm. Bakit mag-isa lang ako sa kwarto? Nasaan si Nega? Natulog siguro sa kabilang bahay. Pinagpalit na yata ako sa ibang lalaki. Teka, kanino kwarto ito? Alala ko na. Kwarto nila mami at daddy pala ito. Sama talaga ng loob ko dahil sa pagkatalo ko sa Riviera. Tapos, inaaway pa ako ng aking asawa. Nagugutom ako. Lalabas na nga lang ako dito. Madam! Wala yung kutsi ni Sir sa garahe. Ang walang niyang lalaki. Umaga, pinapainit ang ulo ko. Hindi mo ba napansin kung lumabas? Baka madaling araw pa lang umalis na siya. Kaya hindi natin namalayan ang kanyang pagkalis. Di ba madaling araw pa lang, Pipita? Gising ka na? Pasado alas 4 ng madaling araw ako nagising. Pero may nakita akong pinagkainan sa kusina. Inugasan ko naman lahat ang pinggan kagabi. Hindi man lang iniligpit ang pinagkainan. Hayaan mo, nega. Kakausapin namin ng daddy mo ang asawa mo. Kinakampihan niyo siya palagi. Kaya yan, hindi magtanda. Galit sa atin si Nega, segundo. Kinakampihan daw natin ang anak natin. Paano yan? Oo nga, ano. Paano kaya? Segundo? Nasaan kaya ang ating anak? Baka may masamang mangyari sa kanya. Pwede ba? Huwag mong dagdagan ang pag-aalala ko. Nininervyos tuloy ako sa iyo. Si Pepita kasi kung bakit hindi niya na malayang umalis. Di sana alam niya kung nasaan ang ating anak at masabi sa atin. Saan natin siya hanapin ngayon? Huwag mo nang sisihin si Pipita. Subukan ko ang tawagan. Baka sakaling sagutin niya ang aking tawag. Hindi ko na nga sinagot at sa akin. Nag-text pa. Message pa. Hindi ko pa nabawi ang puwi. Usahin ko na nga lang kung anong sinasabi niya. Kung hindi mo ako re-replyan, aalis na ako sa bahay na ito.
Ha? Alis daw sa bahay. Ayan, tumatawag na. Sagutin ko na lang ang tawag niya. Baka tutukanin ang sinabi. Hello, darling. Akala ko, ayaw mo na akong kausapin. Hindi mo ba nabasa yung message ko sa'yo? Ako na, biglang tumawag ka. Kaya ito. Titiis mong iwanan ako? Ano pa ako? Ayaw ko kasing mag-away tayo. Ayaw ko kasing... At nasa Na, gagawa-gawa ang ginawayan natin. Pagkatapos, hindi ako bibig sa bahay. uwang. Kung hindi ko pa sinabing pupunta ako dito sa farm at kakatayin ko ang mga manok mo, hindi mo pa sasabihin kung nasan ka. Sayang naman kasi kapag kinatay mo ang mga manok ko. Mahal ang mga yan. Wala akong pakialam. Ang importante, mailabas ko ang init ng ulo ko sa'yo. Ah, anong gagawin mo? Ano? Mabuti naman at pumunta ka dito sa opisina. Nakapag-usap na ba kayo ng asawa mo? Oo, Daddy. Pumunta siya sa farm. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nandun ako. Kumusta naman ang pag-uusap niyong dalawa? Mabuti kung hindi sumabog ang World War III. Ngayon naman, Daddy. Oh, ngayon lang ako magseryoso na makipag-usap sa iyo. Makinig ka sa akin. Kung ayaw mong malugi ang ilan mo na yung pagsasabong mo. Hindi mo na yan ang pag-uusapan natin. Kailangan huwag mong ipagpaliban. Hindi nang iniisip ko. Paano na lang kapag Sobra pa ang makapatunaw siyang 1,000 calories sa lawak. kaya hindi niya dapat malaman ito. Siya nga pala. Hindi ko pa natanong si Pipita kung sumahod na. Palagay ko, 2 buwan nang hindi pa sumasahod yun. Wala yatang pakialam si Niga sa bagay na yan. Ang anak mo ang nagpapasweldo kay Pepita. Baka yan ang napagkasundoan nilang mag-asawa. Na ang anak natin ang magpapasahod kay Pipita. Ay nako, kawawa naman si Pipita pag hindi pa masahuran. Tanungin mo siya kung hindi pa sumahod. Kahit ako na lang ang magpasahod sa kanya. May pera ka? Tingnan mo yan. Hindi ka pa pala nasasahuran ng asawa ko. Sinong hindi maiinis? Bakit ngayon mo lang sinabi? Para alam niyo, madam. At saka, hindi ko naman kailangan ng pera ngayon. Kahit hindi mo kailangan ng pera, dapat lang nasahuran ka. Pinagpaguran mo yan. Pero bahala ka. Gaya ng sabi ko sa'yo, ang asawa ko ang magpapasahod sa'yo, hindi ako. Opo, madam. Walang problema doon. Nabanggit ko lang. Wala palang problema eh. Kung ganon, wala din akong pakialam kung sasahuran ka o hindi. Napaka-prangka talagang magsalita ang negang yun. Hindi niya iniisip kung masasaktan ng tao na kausap niya. Hayaan niyo na lang, sir. Hmm. Naintindihan ko naman siya, sir. Hayaan niyo na
Sinabi mo yan ha, na walang anuman. Okay lang sa'yo kahit wala ka pang sahod. Ay kung ganon, utang muna, ha? Huwag kang mag-alala. Sasahuran din kita. Magaling! Uutangin mo ang sahod ni Pipita? Pwede ba yon? Wala kang ipapasweldo sa kanya. Paano kasi? Lugi na ang negosyo dahil dyan sa kasasabong mo. Nega, ikaw naman. Bakit mo ako pinahiya sa harap ni Pipita? Akala mo hindi ko alam? Inililihim pa ng mga magulang mo sa akin. Pero alam ko na ang totoo. Kaya iiwanan na kita. At ikaw naman, Pipita, magbalot-balot ka na. Kasi walang ipasasahod sa'yo ang amo mo na sabungero. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Sabungero na Amo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delphi